sa Israel, itinatayo na po nila yung, alala niyo pinangalan ko noon, yung ikat sa templo. Ngayon, itinatayo po nila. At sabi ni Brother Branham, sabi ng Bible, ito'y sinyalis na Panginoon ay malaking dusin. Alam bakit nila itatayo yung ikat ng templo? Di ba ginipa yung unang panahon, makapit, dalawang beses ito ginipa. At sa panahon tayo, kailan ba yun? 600 na linya ngayon, mga kapatid. ABC, 80 pa lang kapatid. Ito yung ginipa, mga kapatid. May General tayo, mga kapatid. At naniwala ako makalit yung may kaugnayan sa atin. Kasi sabi na ng Bible, mga kapatid, ang magiging oras natin o katayan ng kapatid ng ating Panginoon. Alala niyo sa Matthew chapter 24, kapag nakita niyo ng puno igo ay nagtutulungan ng sinyalis na malapit na ang dumating. At alam naman natin yung puno igo ay si Israel yun. Ang puno ng igo, kapatid. Noong 1948, isang bata sila, yung hula, mga kapatid, sila yung mangalan. O si Korea yan, mga kapatid. Mangalan sila. Amen. At sa unang panahon, ang Diyos na sila ibabalik doon sa kanilang lupang pangako, mga kapatid, ibinigay ng Diyos kay Abraham. Sapagkat nawa sila doon, mga kapatid. So 1948, nagkaroon sila ng bansa, isang pera, isang tarinti, ay isang matatas na nasyon, mga kapatid. At ayun, mga kapatid, ginagawa nila yung ikatong templo na pagkakayuhan. Nag-isip nila, mga kapatid, nakapag-dumating ni Cristo, at hindi sila niwala kay Jesus eh. Diba? Akala nila, mga kapatid, yung panahon ni Jesus Christ, sabi nila, darating si Cristo, darating. Pero nung dating ang aking ng Cristo, hindi nila nakita, mga kapatid, ipinakot nila. So, pangheryo, napunta sa ating mga hintil. So, after nun, mga kapatid, mapunta sa ating mga hintil, hindi tinatalakay natin nung nakaraan, mga kapatid, ito na kung tatalakay truno. Kung namin ng view. Nagbigay ang Diyos ng tukang na una naman sa atin. Habang ang Israel ay bulat, so saan mo basa yung pastor sa Roman, sila natin, bigyan ko lang isang lang inspeksyon, mga kapatid, at mamagbibitin tayo ang seryo. Para makita natin kung nasang panahon tayo, mga kapatid. Sa Romans chapter 11, sinabi, verse 25, di ba ito sa Tagalog? Itong pagkarate. Mga kapatid, may isang waga na ibinggong malaman ninyo. Okay. Para hindi maging mataas ang palagay niyo sa inyong sarili. Ang mamatigas ng bayang Israel ay pasmantaas, hindi panghapang panahon. Ito'y natagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang lang ng mga hintil. Nakita niyo, sa taking kayo, kapatid, ang kabulagan daw ay nangyari sa Israel. Bakit sinubulag, mga kapatid? Dahil yun nung ang ating Panginoon ay siya'y naibay sa krus, at ang mga tao ay nagsisiga na ipakong siya, di ba? Ang sumisigaw na yun ay mahudyo. Amen? Siya'y dumating sa sarili niyang bayan, dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, dumating na sa mahudyo, so hindi siya dunang hudyo, hindi siya dunang hintil, doon siya nandiyo, mga kapatid. Amen? Ang focus talaga ng Panginoon, ibalik mga hudyo, amen? Doon sa kanilang nakakislang aral. Aral na yun ay yung paano ni Moses, kapatid, di ba? Hindi lang patas. Pero napalayo mga hudyo, makapit sa aral na yun, karoon ng maraming mga nasyon sumunod sa mga hudyo, mga kapatid, kaya karoon sila ng iba't ibang tradisyon, sumunod sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya nang dumating ating Panginoon Jesus, mga kapatid, gusto saan niya na ibalik ang mga hudyo, pabalik doon sa tunay na aral na binigay sa kanya. Tatanggapin siya. Anong nangyari, kapatid? Basahin natin na dyan. John chapter 1, John chapter 1, at gusto kong hindi kayo maigit sa Bible, mga kapatid, no? Verse 11, diba ba? Sige po, mga kapatid, sige. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya ginanggap ng kanyang kapapayan. Yan, anong sabi natin, Panginoon? Siya'y naparito sa inyong bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. So, anong nangyari, kapatid? Ipinapako ating Panginoon ng hudyo, mga kapatid. Pero, ganun pa man, kaya yung ibang reliyon, ang akala nila ang Antikristo, mga hudyo. Kaya ka dito, pinasama ng tradisyon natin ng buwan, yung salitang hudyo. Hudyo ka! Sabi hudyo ka, parang napakasama na ako, mga kapatid. Pero, nabasa natin sa Biblia, kaya talaga binulag na Diyos mga hudyo. Diba? Ang kabulaga, dumating sa mga hudyo, ano nang ipinako ang ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon? Mga hudyo na nagpapako kanya. Ama ko, patawarin niyo sila, hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Sabi nga, gulat sila, kapatid. Sabi ng Romans chapter 11, verse 25, isang hiwaga ito, mga kapatid, na hindi nakita ng mga tao. Ang kabulagan ay nangyari sa bansang Israel upang ipapako ng ating Panginoon, mga kapatid, at kung may papako ng Panginoon, kapatid, tinanggihan ng biyaya, anong sabi ng Biblia? Hanggang sa dumating ang kapunuan ng mga hintil. So yun, mga kapatid, pumasok tayo sa Gentile dispensation. Ito yung panahon natin. Naglaan ang Diyos itong kapanahonan, 2,000 taon, kapatid, upang bigyan mo ng pagkakataon naman tayo, mga hintil, amen, hindi ang bilang sa bansang Israel, na kayo naman ay makakilala sa Diyos. Amen. Diba?
makakilala rin tayo dahil ang Diyos naman, mga kapatid, mga Diyos-Diyosan. Ang hindi noon, mga kapatid, tinawag ng Biblia, mga pagano, mga hindi tuloy, mga tao na sumaramba kung saan. Kaya nga nung bago mapunta mga Diyan dito, sinasamba ng mga tao, magtulog kahoy, mga anito, iba, mga ibang Diyos ang sinasamba natin, mga kapatid. Hanggang dumating tayo, kapatid, sabi ng Biblia, ang kaliwanagan, mga kapatid, amen, ay dumating sa mga hintil. Amen. Ang Ebanghelyo, mga kapatid. Yung Ebanghelyo dapat sana ay sa mga Hudyo, ito ibinaling ng Diyos sa ating mga hindi, binigyan tayo ng makakataon. Tayo na dahil walang Diyos ay, nilapitan ng Diyos, mga kapatid, upang ikilala ang kanyang sarili. 2,000 taon. Pero sa loob 2,000 taon na yung kapatid, sabi ng Biblia, bawat panahon, ang may panig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa bawat kapatunan. So ang Diyos na ng sa panahon at sa bawat panahon, itong mesahero upang ang mga hintil ay kapasok sa biyaya. Kapasok sa biyaya, kapatid. At saan panahon na, kapatid? Nasa una. Ibig sabihin, ang disease na po yung kaunuan ng mga hintil. Diba, nabasa natin sa Romans chapter 8, verse 25, na ang kapunakan sa mga Israel ay nangyari hanggang sa dumating ang bilang ng mga hintil. Anong mangyayari yun, mga kapatid? Anong mangyayari, mga kapatid? Pagdating na raw bilang ng mga hintil, verse 28, anong gagawin ko ng ito? Okay. Sabi yun, maligtas sa buong Israel, ayon sa mga sulat. Magbubuhat sa yun ang pagkakalitan. Yan, sabi ng Biblia, pag dumating na raw ang buong bilang ng Israel, hindi nyo, dito ako tutulong sa mga. Pag dumating na raw ang buong bilang ng hintil, magtayo ng buong Israel ay maligtas. Ano natin, hindi lahat Israel ay Israel. Diba? Kasi may halo-halo sa bansa Israel eh. Nalala nyo yun, yung pinabinood yun, nakalang sa Jari, yung sa the house mother ba yun? Big brother, si Uma. Diba, yun, Diyos siya. Pero hindi siya i-consider ng Diyos sa Israel. Kasi ang kakaalam ng Israel, makapatid, yung pagkatao ng Israel, makapatid, yung Diyos lang. Kaya nga, pagdating ng Revelation chapter 7, ang nakita ng Diyos na maliligtas na Israel lang. 144,000. Nauna mga kapatid, milyon ang tao sa bansa Israel, pero hindi lahat ng tao doon ay magagawin natin tunay na Israelita. Hindi tunay na Hudyo, mga kapatid. Pero hindi sa Kristyano, marami Kristyano, di ba? Marami nag-aas Kristyano, pero hindi lahat tunay na Kristyano. Ay itinipo sa Espiritu ng Israel. Amen? So ang nangyari mga kapatid ng Biblia, kapag dumating ang pagkuluan ng mga Israel, pagkaroon ang biyaya ng Diyos ay mailiwas sa bansang Israel, at magkarayon ang buong Israel ay maligtas. Amen. Ngayon, mga kapatid, naghahanda na po ngayon ang bansang Israel sa pagdating ng kanilang saya. Nararamdaman nila, mga kapatid, amen, na ang pagdating ating Panginoon ay nakalapit na. Akala nila, mga kapatid, hindi na dumarating ang kanilang Misaya, pero 2,000 taon ang nakaraan, dumating ang Misaya, mga kapatid, pero nga binulag sila. Kaya doon sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon sa bansang Israel, siya magpapakilala sa kanya. Hindi na siya papahito muli, mga kapatid, na ipapangan uli sa sabsaban, kundi sabi ng Biblia, mga kapatid, ay paparito, mga kapatid, upang makilala na lang ang kanilang bayan, mga kapatid, siyang tumanggi sa kanya. Kaya bago nangyari yung mga kapatid, sa ng Biblia, kailangan muna dumating ang kapunuan mga Shin. Huwag mong sayangin ang panahon. Maaaring isang araw, maganap ang araw. Dahil ngayon po, prepare na ang bansang Israel, doon sa itatayo nila ikatlong ito. At yun ay matibay na sinyas makapalita ang Panginoon ay napaglapit ng dumating. Ay malapit ang dumating ang Diyos makapagsaban sa Israel, paano naman kaya yun? Eh kung sa kanila napakalapit na, kawat mo sa ating mga hinti, eh gaano pa kaya kalapit? Sabi na ng Revelation chapter 3, ay kumakatok na ng pintuan ng mga kapit at nag-aaray na lamang na siya pasuhin ng mga tao. Diba? Sagat siya nakalipid sa pintuan mga kapatid, naantay na lamang siya mga kapatid, naantay na lang niya na ang mga papasukin siya pa rin at makilala siya sa ating panahon. Tandaan mga kapatid ng Panginoon sa huling kapanunan ito, sa ating panahon mga kapatid, kapapakita siya, hindi sa kanyang literal na katawan. Hindi kinakailangan natin siya makita sa kanyang salita. Amen. Bago mo siya makita ng mukhaan, kinakailangan mo na siya makita sa kanyang hiwaga. Sa kanyang salita mga kapatid. Pag hindi mo siya makita sa kanyang salita kapatid, hindi siya makikita ng mukhaan. Sa kanyang salita, sabi ng Biblia, January, sa pasimulan siya salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Bibigyan ko kayo bawa, sa panahon ng mga alagad, mga kapatid, nakita ng mukha ng mga alagad ng maos. Yung after 20 yan tayo, maganda tayo sa iyo. Kita-kita siya mga alagad, mukhaan. Pero hindi na nakilala na yung kausap niya, na yung Panginoon. Amen. Kaya nila, John chapter
John chapter 20. Emmaus. Hindi na. Hindi po ba? Ay, dali lang. Okay, dali lang. Nasa sama ano yata ito, Marcus. Kaya mga kapatid ha, kita niyo muna, napakaganda itong ating topic ngayon mga kapatid. Ito yung maikli lang. Yung Emmaus, kung may nakita yung mga kapatid, no, ipakabilang sa akin, dahil hindi ko na rin matandaan yung data na yun, kapatid. Oh. Pasok na yun dyan. Yan. Okay. Sa John chapter 20 nga, tama. Verse 19. Wow. Basahin muna dyan. Hindi muna ang gawin. Wala pa. Sinagabahan ng Arab yun, ang mga alagad na nagkasipon, nakapinit ang mga pilo ng bahay sa nilang pinagsipunan. Dahil sa takot niya sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Tumayo ang kapayapaan. Pagkatabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tagilihan. Tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama. Hindi naman sinugo. Naman sinusugo ko kayo. Kapag natapos sila'y hinahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawan ninyo sa kanilang mga kasalanan at pinatawad na nga. Sa Lucas pala, kapatid, Lucas chapter 24. Simulan natin sa verse. Bakit muna? Sige, ito mga kapatid. 13? Ito kasabi. Ang araw din yun, ang dalawa ng mga alagad ay magtungo sa Isamayo, tinatawag na 24. Malabing 1 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinusapan nila ang mga pangyayari, samantalang nausap sila at nagtatanungan. Kapit ito sa kapit kanila. O, tinan nyo ha, dalawang agad pala daw nagtatanungan. Lumapit si Jesus, subay sa kanila. Siya nakikita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ito, ano ba ang pinag-usapan ninyo? At nigil silang malumbay. Sinabi na sa na ang ngalan Cleopas, kayo lamang kuya ang dayuhan ng Jerusalem na hindi makakalam sa mga bagay na natatapos pa lamang ng mga roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At magot sila. Tungkol Jesus na taga Nazaret, isang putang mapangyarihan sa gawa alita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Sinadal siya ng aming mga punong surduti at mga pinuno upang matulong mamatay. Siya ay pinako sa paman ng inasaming magpapalaya sa Israel. Hindi lang iyan, 3 araw na ngayon mula na mangyari ito. Nabigla kami sa ibilita ng ilang sa mga babaeng kasama namin. Maaga-maga raw silang nagputas sa libingan at di nila taguan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita sila ng isang pangitain. Mga anghel na nasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilang mga kasama namin at din nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi ka na ni Jesus, kaya anghel ninyo. Ngunit hindi nyo kanilaan ang lahat na sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magpala ng lahat ng ito? Bago niya kamtan ang kanyang mga nakatayuan. At pinaliwan na kailan ni Jesus ang lahat ng kasasaad sa lakas.
sa kanyang sarili. Mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng propeta. Bakit nila sa mayroong pinangalan nilang pagtunguhan. At ito ay huwag magpapatuloy pa ang lakad. Ngunit ay pinakapipigil nila. Muli po nagkarito sa amin nila sapagkat tapos ng araw at dumidilim na. Kaya sumama sila sa kanila. Nang sa kasalo nila na pagumapot siya ng kapay at magsalamat sa Diyos. Saka pinaghati at ibinigay kanila. Nakita ng kanilang paningin at nakita nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. Okay, salamat brother. Sa story ito mga kapatid, ito yung maramos ng ating Panginoon siya mabuhay sa mapatay, pakita sa mga alagad. Nakita ng mga alagad ng mukha sa ating Panginoon. Pero sabi dito sa talata, hindi nila kilala ng ating Panginoon. Diba? Nakasama nila sa kalahating taon natin Panginoon mga kapatid. Pero nung siya nabuhay mabuhay sa mga patay, at nakita ng mga alagad, hindi siya nakilala. Pero nung ating Panginoon magsaysay mga kapatid, ng mga salita, patungkol sa mga propeta, sa panahon ng Moses, sabi bibigyan ang kanilang matay. Amen. So sa tanong natin mga kapatid, maaaring Diyos mga kapatid, maaaring ang Panginoon na aming inaantay. Halos lang ang ngayon mga kapatid, inaantay ang pagbalik ng Panginoon. Pero sabi ng ating Panginoon mga kapatid, kung babahin natin ang Matthew chapter 28, hindi lang kamali. Sabi ng ating Panginoon sa Agad, huwag kayong mag-alala, ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi ko kayo iiwan, ako isa sa inyo. Hindi kaya sa panahon natin mga kapatid, marami, hindi kaya ng mga tao yun na-overdose ang